So ngayon ay magluluto tayo ng sinampalukang manok. Hello mga kasisi! Welcome back sa aking channel. So maglalagay tayo ng mantika sa ating kawali. Okay, para tayo ay maggigisa ng mga basic. So, meron tayo ditong bawang, luya, at sibuyas. So, unahin natin ang bawang. Okay. Unahin natin yung bawang. Hintayin natin na mag-brown ng kaunti. Lakasan natin ng kaunti ang ating apoy. So, ngayon ang mga ating ulamin ay napakasarap na sinampalukang manok. Masarap humigop ng mainit na sabaw. So, favorite nyo rin ba ang sinampalukang manok? Kasi ito sa aming paboritong ulam. So, pag medyo brown na yung ating bawang, lalagyan na natin yung ating luya. Pantanggal lansa sa ating chicken. Luya. Oh my God. Malaglag ang ating plato. Okay. So, hintayin muna natin na medyo maluto yung ating luya. Nakita nyo ba guys? Yan ang ating luya. So, medyo okay na yung ating luya. Lalagay na natin ang ating napakadaming sibuyas dahil nga favorite namin ang sibuyas kahit mahal. So, ayan. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Halo-halo, halo-halo hanggang sa mahilo. So, hintayin na natin mag-translucent ng ating sibuyas. Babalikan ko kayo guys. So, tignan na natin kung pwede na natin ilagay ang ating chicken. So, ayan. Medyo okay-okay na yung ating bawang, luya, at sibuyas. It's time to put our chicken. So, ito yung ating chicken. So, hindi siya ganun kadami. Good for 4 person sa isang kainan. So, ilagay natin yung ating chicken. Make sure na nahugasan yung mabuti ang inyong chicken. Dahil alam niyo na, pag galing sa palengke, baka kung ano ang dumapo dyan. Tapos, pagkalagay ng chicken, halo-halo-halo, para yung lasa ng ating mga sibuyas, bawang, at luya ay kumapit sa ating chicken. Tapos, habang sinasangkot natin siya, lalagyan natin ng paliguan natin ng patis. Paliguan ng bumango. Paligo. So, huwag masyadong madami. Baka mapaalat tayo. Then, halo-halo ulit. Hanggang sa mahilo na sila. Ayan. Halo-halo. And then, takpan muna natin for a few minutes para maluto ang ating chicken. Balikan ko kayo. Silipin na natin yung ating sinasangkot siyang manok. So, ano na ba ang nangyari sa manok natin? So, ayan. Sinama ko na dito guys yung kanina yung ating gabi. Kasi nga matigas siya. Ayan o. Matigas siya eh. So, kailangan na natin siyang isama habang sinasangkot siya natin yung chicken. So, okay na siya. Nasangkot siya na siya. Lagyan na natin ng water. So, dahil mahilig kami sa sabaw, dagdagan natin ng sabaw. Halo-halo lang natin, guys. So, ayan. So, ito ay isang ulam lang namin. Good for 4 person. So, mamaya lalagyan natin ng mga gulay ito. Yung mga usual na gulay na nilalagay sa sinampalukan. So, pinakauna yung gabi kasi nga matigas siya. So, takpan ulit natin at hintayin natin na kumulo. So, ayan guys, kumukulo na yung ating sinampalukan. So, hinaan natin ng kaunti yung ating
maapoy at maapoy yung sabaw. Ilalagay na natin ngayon yung ating mga matitigas na gulay na iba pa. So, meron tayo ditong, asan ang camera natin? Okra, sitaw. So, kung ano yung mga available sa ref ninyo na mga gulay, so, pwede nyo siyang ilagay. So, ako, meron akong sitaw na meron sa ref, hindi pa naman sira. So, isasama na natin siya para hindi sayang. Diba? Kailangan maging wais tayong mga nanay. Kailangan magtipid pagka kailangan. So, ayan. And then, nilagay na natin yung ating sitaw at okra. Ilalagay na rin natin yung ating sigarilyas dahil matigas din tong sigarilyas natin. So, ayan. Bumili lang ako sa palengke ng isa-isang pirasong sigarilyas, okra, dahil mahal na rin ang mga gulay ngayon. Wala na talagang mura sa ating bansa, kaya kailangan matuto tayo magtipid. So, ayan. So, pag nilagay na natin yung ating sitaw, okra, at sigarilyas, takpan ulit natin para lumambot yung ating mga gulay. So, ayan guys, kumukulo na yung ating sinampalukan. Nilagay na natin kanina nga yung ating sitaw, sigarilyas, at okra. So, malambot na sigurado yan. At mahirap naman yung masyadong lutong-luto. Kailangan may crunchiness pa rin siya para yung sustansya nandoon pa din siya. And then, bumili ako ng ito, yung ating usbong. Lalagyan natin ng usbong ang ating sinampalukan dahil paborito yan ng anak ko. So, lagyan natin ng usbong. So, siya na rin yung magbibigay ng kaunting asim dito sa ating sinampalukan. So, ayan. So, halo. Para lang malubog siya at maluto. And last, titikman muna natin pala bago natin ilagay yung ating last na sahog na gulay. Tikman natin kung okay na yung kanyang alat. Walan tayo ng kutsara para matikman natin ang ating niluluto. Man. Kulang siya sa asim. Tsaka konting alat. So, lalagyan natin siya ng ang ating tigasalba. Dahil konti ang ating pang-asim. Meron tayo ditong Knorr Sinigang Original. Lagyan natin ng kaunti. Kasi hindi siya ganun kaasim. Wala kasi tayong nabiling yung sampalok na sariwa. Diba yun yung nilalagay ng mga lola at lolo natin na na pangpaasim, natural na pangpaasim. Pero ngayon kasi sa ating henerasyon, wala na masyadong gumagamit nun. Puro mga Knorr Sinigang. Instant na tayo. Patikman ulit natin guys. Perfect na. So, ang ating huling ilalagay na gulay ay ang napakasarap na talbos ng kamote. So, binili ko lang to kasi yung aking talbos na tanim, naubos na yung dahon. Wala na akong makuha ng dahon na agad. So, lagyan na natin yung ating talbos ng kamote. So, mapupuno pala talaga itong ating lutuan dahil sa mga gulay na masustansya. So, okay. So, yung lasa niyan, okay na siya. Hindi din natin kailangan i-adjust yung alat niya. So, maalat na rin naman siya. Dahil nga dun sa patis na nilagay natin kanina. So, umaapaw yan na gulay. Paborito rin namin kasi ang talbos. Lalo na yung bunsong anak ko. Gusto yun ng mga dahon-dahon. So, ayan. Pipress lang natin siya. Takpan natin ng kaunti. Mamaya takpan natin. Para maluto siya. So, okay. Takpan na natin. At after ng ilang minutes lang, mga 2 minutes, titikman ulit natin. So, ito na yung ating sinampalukang manok. Wow! Ang ganda-ganda niyan tignan. Napakadami niyang gulay.
Tingnan nyo guys. Tikman ulit natin dahil masarap. Napakainit na sabaw. So later guys, titikman ko yung ating nilutong sinampalokang manok. See you later! Bye!